At hindi po magtatagal, katulad po ng dalawang unang insidente ng gas and run, ito po ay mahuhuli at ito po ay matatambahan ng kaso ng truck. Sa kuha ng closed-circuit television, isang kulay asul na kotse ang dumating sa isang gasoline station sa Mindanao Avenue, Quezon City, pasado alas 3 ng madaling araw noong Linggo, May 3. Nagkarga ito ng gasolina na aabot sa halagang 1,500 pesos. Ngunit sa halip na magbayad, mabilis na umalis ang sasakyan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tomaño, ito na ang ika-4 na insidente ng gas and run sa bansa. At ikatlo naman sa Quezon City, simula na magkaroon ng krisis sa langis. Bagamat huli na nang mai-report ang insidente, agad naman itong naaksyonan ng Quezon City Police District. Kahit kahapon lamang ni-report ng gasoline station na biktima ng nasabing individual, agad po ito na-aksyonan ng QCPD at na-identify na po yung pagkakakila nila ng sasakyan na ginamit sa nasabing gas and run. Sa ngayon, tukoy na ng pulisya ang tumakas na sasakyan at patuloy ang isinasagawa nilang operasyon. So, base po sa result ng CCTV footages, na-identify na po yung blue sedan na ginamit at pati po yung plaka. Kasalukuyan po na undergoing operations na po yung pong ating pong mga units sa QCPD. Nagbabala naman ang pamunuan ng pambansang pulisya laban sa mga station commanders na magkakaroon ng sunod-sunod na insidente ng gas and run. Yung mga nagkaroon na ng insidente ng isa, ito ay sinasabi ni Chief PNP na fair warning sa ating mga commander at inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari at gagawin nila ang lahat ng koordinasyon sa mga businesses, halimbawa ng mga gasoline stations, para hindi na mangyari ito. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarelib sa kanilang mga sariling mga pwesto. Unang naitala ang insidente ng gas and run sa EDSA Apolonio Samson, sa Payatas at sa Mindanao Avenue, Quezon City. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.